Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan, isang mabilis na video lang ng panibagong linggo ng impyerno dito sa Europa. Tulad ng nabanggit ko sa huling video, binigyan ng Spain ng legal status ang 500,000 ilegal na migrante. At sa loob ng ilang taon, magiging sina Rafael Nadales at Carlos Alcaraz na sila. Sige, at para mas lalong lumala ang sitwasyon, makakabiyahe na sila ng malaya sa buong Europa. At alam mo, magiging madali rin para sa kanila na pumunta sa Australia, magiging madali rin para sa kanila na pumunta sa Amerika at Canada. Ako, ibang mga bansa tulad ng Australia. Sa tingin ko, magiging pareho rin dito sa Australia. Kung nangyari ito sa Espanya, posible ring mangyari dito balang araw, lalo na kung magsisimula silang magbigay ng pagkamamamayan. Kahit kanino, sa tingin ko noong nakaraang taon, nagbigay ang Australia ng mga 200,000 na pagkamamamayang Australiano. Para lang silang namimigay ng candy, alam naman nilang hindi talaga nag-integrate ang mga taong ito, hindi sila nakikibagay. At ano ang naidudulot nila? Ipakikita ko sa iyo ang isang bagay. Sige, tingnan mo ito ay Italia. Sige, tingnan mo ito. Tama tayo, gamitin mo yung mga buko ng daliri mo. Sabi ng ilegal na migranteng ito, may karapatan daw tayong gumamit ng kutsilyo. Pinag-uusapan nito sa Italian television. Tingnan mo ang Italianang ito, nagulat siya. Bakit pinag-uusapan sa pambansang telebisyon na may karapatan ang mga migranteng gumamit ng kutsilyo dahil nababagot at walang trabaho? Ano ba dapat naming gawin? O sige, mananaksak kami ng mga tao at doon kami kikita ng ikabubuhay. Kasi kailangan din naming maging pamilyar. Pamilyar saan? Tingnan natin. Tama tayo, ang mga buko ng daliri mo. Gumawa tayo ng paraan. Kasi kung wala tayong gawin, Dahil kung walang action, ibig mong sabihin, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan nating may gawin? Alam mo, kailangan nating saksakin ng mga tao. tayo ang mga knuckles. Saksakin ng mga tao. Ay putik, sinabi niya talaga. Saksakin ng mga tao o kunin ng pera at tumakbo palayo. Ang mga kamao mo, tama kami, ang mga kamao mo. Kaya kailangan magnakaw? Yan ba sabi mo? Nagulat ka? Talaga? Tignan mo. He May mga nagkumpirma na legit ang mga subtitle na ito. Binasa ko ang mga komento mula sa mga Italiano at sinasabi nila, oo, totoo to. Kami ang buko ng iyong kamay. Kami ang mga buko ng iyong kamay, tama kami, ang mga buko ng iyong kamay. Gusto naming magtrabaho, pero dahil hindi mo kami pinapayagan, mapipilitan kaming manaksak at magnakaw. ne opportunità. Baka paso na ang permit namin sa paninirahan at siguro kaya legal na ito sa Espanya. Kami ang iyong mga buko, tama kami. Kailangan nating may gawin. Alam mo, yan ang totoo. Kami ang mga buko, huwag mahiya. Wala ka bang hiya? Wala ka talagang hiya. Nagulat siya. Nagkatinginan sila tapos sabi niya, kung nasa bansa kita, matagal ka nang nakalibing. Tingnan mo rin siya, parang, ang kapal ng mukha mo babae, ang kapal ng mukha mo. Sa bansa kung saan may batang pinatay sa paaralan, isa na namang araw sa Europa, Sa isang bansa kung saan may batang namatay kamakailan lang, pinatay ng kutsilyo sa paaralan na dapat ligtas siya, pupunta ka rito na ganyan ang itsura mo para magsalita. pumunta ka rito na ganyan ang mukha mo. At sinabi mong may karapatan kang gumamit ng kutsilyo, Tama ka, gamitin mo ang mga kamao mo. kaya ang daming mga Italiano na pumapalakpak talaga. Iniisip nila, ano bang nangyayari, ano bang nangyayari, anong nangyari sa Georgia? Maloney, Maloney. Ay, Minsan alam mo parang, ako, alam ko, tingnan mo, maaring mahirap gawin ang mga bagay. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Pero, ang nangyayari sa Europa at halos sa bawat kanluraning liberal na demokrasya, kayo ang lumilikha ng dahilan para sa susunod na Hitler o susunod na Mussolini. Dahil habang tumatagal ang kalokohang ito, lalo lang magagalit ang publiko. At sila, alam mo, ipadala mo ako. Kahit sino, wala akong pakialam. Palabasin niyo sila, pakiusap. Ganun ang sasabihin ng iba. Tingnan mo siya. Wala siyang hiya, ito ang sasabihin niya. Kaya hindi mo na kailangan gawin. Dapat matutong manahimik. Babae, tumahimik ka. Sa amin hindi sumasagot ang mga babae. Ito ang gusto bigyan ng libreng pagkamamamayan ng mga kaliwa. Mga taong nais ipalit ng Marxistang kaliwa sa inyo. Grabe talaga. Kung mag-aangkat sila ng mga tao mula Norway o Sweden, Ukraine, ayos lang. Maayos naman ang Norway at Sweden, sabihin nating magdala ng mga tao mula Ukraine, ayos lang. Magkapareho ng kultura, Europeo, Kristiyano, mga sibilisadong tao. Alam mo, sasabihin ko, sige, alam mo yon. Tinatanggap ang mga refugee may saysay, tinatanggap ang mga refugee, tatanggapin ko ang mga taong Ukrainian. Kasi alam ko na hindi sila lalaban sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer community. Hindi sila magiging laban sa malayang pananalita. Hindi sila magiging pabor sa child marriage. Hindi sila magiging mapang-api sa kababaihan. Alam ko ang mga bagay na yan. Oo, tinatanggap ang mga refugee. Pero tingnan din ang kalidad ng mga tinatanggap at pinapalit sa inyo. 500,000 magiging Espanyol ang mga tao sa Espanya.
Dahil malinaw nilang gustong pigilan ang pag-usbong ng far-right. Hinihiling ko sa mga migranteng tao at may ibang lahi na huwag kaming iwang mag-isa sa harap ng maraming fatsa at sana bumoto rin sila. May papeles at regularisado na tayo kaya kukuha na lang ng nasyonalidad o babaguhin ang batas para makaboto sila. Siyempre, sana ang teorya ng pagpapalit, sana malampasan natin ito. Pasista at rasista laban sa mga migrante at manggagawa. Siyempre, gusto ko ng pagbabago, palitan ng mga pasista, rasista at mapagsamantala. Magagawa natin ito kasama ang mga manggagawa ng bansa, anuman ang kulay ng balat. Si Tina Nebra Marona, kasama ang lahat ng mga kasama, mga tao, mga manggagawa. Sa bansang ito, Sa Espanya, lumilihis ang mga tao sa kanan kaya nagdadala sila ng tao mula sa third world na bansa bilang sagot sa problema. Sa tingin ko nabubuhay tayo sa asimilasyon. Ito, hindi ba? Mga pare, ako lang ba nababaliw? Sigurado akong nakikita nyo rin to. Oo, kailangan mong matutong manahimik kasi hindi mo alam. Bakit hindi? Paano kaya? Kung nandyan pa si Hitler, kung nandyan pa si Mussolini, hindi ko pinapaganda ang imahe ni Hitler o ni Mussolini, hindi ko ginagawa yon. Nakabasa na ako ng sapat na mga libro at nakapanood ng sapat na mga dokumentaryo tungkol sa mga taong yon para malaman kong masasama talaga sila. Sang-ayon ako na hindi na natin kailangan ng malalakas na lider. Naiintindihan ko kung bakit may humahanga pa rin, pero hindi ito solusyon. Halimbawa, si Putin ay malakas na lider pero tingnan mo, 1,000,000 Ruso na ang namatay. Naiintindihan ko yon, pero naiintindihan ko rin ang pagkakaroon ng malakas na lalaki, malakas na babae, o malakas na politiko. Hindi mangyayari ito. Hindi niya papayagan ito. Oo, hindi rin niya papayagan ang mga ordinaryong Italyano at Espanyol na magsalita ng kanilang saloobin. Pero hindi niya papayagan ito. Mas malala pa ito kung si Saddam Hussein ay narito pa. Masasabi mo ba yan sa Iraq? May isip mo ba siyang sabihin ito sa Italia ni Mussolini? Sige, kalimutan mo na yon. Julius Caesar. Hindi ko alam mga pare, talagang hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Sige, nangyari ito sa Alemanya. Sige, basahin ko ito sa inyo. Isang Sudanese migrant ang humila sa isang 18 anyos na babae sa riles ng tren. Pareho silang nasagasaan at namatay. Naaresto siya dati pero pinalaya bago ito nangyari. Ganito raw ang kalidad ng mga migranteng iyon. Ngayon, isang 18 anyos na Aleman na babae ang namatay dahil sinabi ni Angela Merkel na kailangan nating maging maawain. Kaya itong Sudanese na migranteng lalaki, basta na lang niya hinila ang isang babae na abala lang sa sarili niyang gawain. Isang ganap na estranghero. Hindi niya kilala. Hindi man lang tumingin sa direksyon niya. Malamang hindi niya rin alam kung sino siya. O kung ano ang nangyayari sa kanya habang hinihila siya ng tren. Isipin mo, 18 anyos na babae. Pinalaki ng magulang na may pangarap para sa kanya. Inaasahan ang mahabang buhay. Pero patay na siya. Dahil isang migrante mula sa Afrika nagkaroon ng episode, itinulak siya sa riles. Sumampa rin siya sa riles at napatay din. At hindi siya hindi kilala ng mga autoridad. Isang migrante mula Sudan ang humatak sa isang 18 anyos na babae sa riles ng tren sa Alemanya. Pareho silang namatay. Naaresto silang dalawa ng pulisya 2 araw bago ang insidente pero pinalaya. Nakakagulat ang insidente sa harap ng mga pasahero. Sa Beckmark Subway Station sa Hamburg, Huwebes ng gabi. Nakita ang 25 anyos na lalaki na hinatak ang dalagitang naghihintay ng tren papunta sa riles sa harap ng paparating na tren. Pareho silang nabangga ng paparating na tren bandang alas 10 o alas 7 ng gabi at namatay sa mismong lugar. Alas 10 ng gabi. May history siya ng marahas na krimen. 2 araw bago ang insidente sa Hamburg, inatake raw niya ang pulis. Inaresto siya ng pulis dahil sa pagtutol at pananakit. Pero pinalaya rin siya. Bakit hindi siya na-deport? Ano pa ang gusto ninyo? Germany, Europa, pakiusap. Wala kayong utang na loob sa Sudan, Somalia, Iraq, Syria. Walang utang na loob sa kanila kung kapalit ay kapakanan ng sarili ninyong mamamayan. Sige, ito ang Germany. Oo, isang nakakalungkot na kwento na talaga namang nakakagalit. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam paano ninyo natitiis. Hindi ito paranoia. Nangyayari talaga ito ngayon. Sige, pumunta naman tayo sa United Kingdom. Hindi natin pwedeng baliwalain ang United Kingdom lalo na pagdating sa krimen ng mga migrante. Tinanong ng Afghan na mananakop ang 12 anyos na babae, ilang taon ka na? Bago niya umano ito ginahasa, ayon sa korte. Si Ahmed Mulatshil, 23 ay inakusahan ng pagtawa habang ginagahasa at kinukunan ng malaswang larawan ang 12 anyos na babae sa Nuneton. Nakita raw niya ang batang babae sa palaruan at ito ang naging target niya. Kasama si Mohammed Kabir, 24, inakusahan silang sinakal,
at paulit-ulit na ginahasa ni Mulachil ang bata, pati kumuha ng mga larawan ng insidente. At itong mga ilegal na migrante, tingnan mo sila. Tingnan mo ang mga walang utang na loob na ito. Bakit may mga veterano na natutulog sa kalsada? Mga ordinaryong pamilyang Briton na naghihintay ng buwan-buwan para lang magkaroon ng bahay na matitirhan. Nakatira sa Premier Inn ang mga ilegal na migrante pero hindi pa rin sila masaya. Dapat bigyan ako ng bahay ng United Kingdom government, sawa na ako sa maliit na kwarto sa Premier Inn. Nakakainip na, wala na akong kontrol, wala akong hardin o anumang pag-aari. Isa itong biro, niloloko lang tayo ng mga politiko natin. Sawa na ako.